Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayo ay nagmula sa Diyos, sa Allah, at sa Kanya tayo magsisipagbalikan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo na ang salitang Allah ay pansariling pangalan ng lumikha. Tinatawag siya ng ating mga kabayan, kapwa-tao natin ng Panginoon, Rab, Diyos, God, Creator. Pero ang pansariling pangalan ng lumikha ay ang Allah. Ang Allah ay salitang Arabic na ang ibig sabihin, siya na yung nagbigay buhay sa atin at babawi ng buhay. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Kaya nga naman, ang mga araw na ito ay napakaswerte natin sapagkat pinahintulot ng Diyos ng Allah na magkita tayo upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin kapayapaan, peace, total submission and obedience to the will of God, Allah. So itong ibig sabihin ng Islam. Kung makikita mo at maririnig mo, maraming iba't ibang sikta, relihiyong denominasyon. Subalit iisa lamang ang aprobado at perpektong relihiyong binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ngayon, ano yung ating mga nakikita na relihiyon na iba't ibang sikta? Yan ay nangyayari at totoo yan. Sapagkat yan ay man-made. Gawa-gawa lamang ng mga kababayan natin, ng mga tao. Upang sila ay magkaroon sila ng limpak-limpak ng salapi. Upang gamitin nila ito para sila ay magmayabang, magmataas. Pero ito ay masama. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْدَغِ خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكَافِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais, maghanap, gumawa ng ibang relihiyong maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Sapagkat iisa lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Diyos sa sangkatauhan, ang Islam. Ngayon, naririnig mo naman ang pangalan Muhammad. Si Propeta Muhammad, siya po ay huling propeta, huling sugo ng Diyos, huling mensahero. Mapapansin mo, may mga naunang propeta sa kanya. Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at ang huling propeta ay si Propeta Muhammad. Bilang isang mananampalataya, lahat sila ay igalang, mahalin at respeto. Huwag tayong magtangi. Kilalali natin na kung may naunang relihiyon, mayroong huling propeta, si Propeta Muhammad. Ang lahat ng mga propeta, iisa lamang ang lumalabas sa bibig nila. Sinasabi nila, bilang sugo mensahero, na la ilaha illallah, iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Yun ang sinasabi nila. Hindi sinabi ng mga propeta na tawagin silang Ama, Panginoon, Diyos, God, tawagin siya sa pansariling pangalan, Allah. Sapagkat yun ang pagtawag ng mga propeta sa Kanya. Kasi kung tatawagin natin siyang, sasabihin natin Diyos, yan ay may kasarian. Kasi kung may Diyos, may Diyosa. Di ba? Kung may Ama, may Ina. So ang Diyos ay hindi katulad o kawang sa Kanyang nilikha. Ano po? So ngayon, lahat tayo ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. At hindi natin ito alam ang mangyayari. Mamaya bukas, marami na mga taong mga lumipas na mga umabot na sa kanila ang kanilang kamatayan. Sino ang susunod na darating ng kamatayan? Ang mga nabubuhay. Pero ito ay ghaib, inilihim ng Allah kung sino sa atin. Ang anak, kapitbahay, magulang, lolo, lola, hindi natin alam. Kaya ito ang araw, panahon na tayo ay magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagdeklara na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsabi ng la ilaha illallah at dumating sa Kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo na makakamtan natin ang kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa at makakamtan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sapagkat nagbalik loob tayo, kinilala natin ang tunay na Diyos, ang Allah, na siyang lumikha ng kalangitan kalupaan. Ano bang gagawin natin? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin.
kung anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya aalalayan kita. Uulitin mo lang ang sasabihin ko. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na walang ibang Diyos na walang ibang na Diyos dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa At Allah. ako'y sumasaksi, At ako'y sumasaksi naniniwala naniniwala na si Propeta na si Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ay huling sugo ng Allah. ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon kapatid, ikaw na ay ganap na mananampalataya. Ikaw na ay kapanalig mo na si Jesucristo, Birhen Maria, lahat ng mga propeta. Sapagkat lahat ng mga propeta, walang lumalabas sa bibig nila na tumatawag sila sa mga santo-santa. Oh, wala. O walang propeta rin na gumagawa ng mga rebulto kahoy, sapagkat ito ay karumal-dumal. Pero ngayon, dahil sa nagdeklara ka na walang ibang Diyos maliban sa Allah, tayo ay magkakapanalig na sa pananampalataya ni Jesucristo, Birhen Maria at lahat ng mga propeta. At tayo, sa awat-hawag ng Allah, magiging panauhin tayo sa paraiso. Tinatawag na paradise, sa Arabic ay Jannah. Ibig sabihin, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy at tayo ay maninirahan sa pinakamagandang puknang